Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Tara na fam at samahan niyo akong alamin ng mga bagong malalaking revelasyon tungkol sa digmaang naganap sa pagitan ng Ancient Kingdom at ng Persa ni Im-sama. Sana pala i-like niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa kasalukuyang arc nga fam ay nagulat ang lahat nang bigla nalang sumulpot sa loob ng kastilyo ng Elbaf ang isang misteryosong individual na tila ba kamukhang-kamukha ni Shanks. At dahil nga dyan fam ay maraming One Piece fans ang nag-akala na hindi talaga isang mabuting pirata si Redhair, kagaya ng pinapakita ni Oda sa kwento. At ang lahat ng nakita nating ginawang kabutihan ni Shanks sa nakaraan ay nagsisilbing panliligaw lang ni Oda para mag-set up ng malaking twist sa oras nga na mahayag na ang kanyang totoong pagkatao. Lalong-lalo na fam at makikita natin sa eksena na lumabas rin ang individual na kamukha ni Redhair mula sa parehong magic circle na ginamit ni Saint Saturn upang may teleport ang iba pang mga miyembro ng Gorosei papunta sa Egghead. At yan nga fam ang dahilan kung bakit muntikan nang mabago ang imahe ni Shanks sa buong One Piece community. Subalit mabuti na nga lang at pagkatapos lang ng 3 chapters ay kagad ring nalinis ang reputasyon ni Redhair at nalinaw ang mainit na usaping ito sa pamamagitan ng formal na paglalantad ni Oda sa katotohanang hindi pala talaga si Shanks ang misteryosong individual, kundi ang kanyang kakambal at siyang kasalukuyang pinuno ng Holy Knights na si Saint Figureland Shamrock. Bukod naman nga fam sa matinding sorpresa na meron palang kakambalang isa sa mga miyembro ng 4 Emperors of the Sea, ay isa pang revelasyon ang gumulat sa ating lahat nang malaman rin nating ama pala ni Shanks ang kapopromote lang bilang bagong miyembro ng 5 Elders. Walang iba kundi si Saint Figureland Garling na nangangahulugan naman nga na isa pala talagang Celestial Dragon si Shanks. Sa kabila naman fam ng sunod-sunod na mga pasabog na yan ni Oda, ay mapapansin natin ang interesanteng detalye na magpapaliwanag ng totoong dahilan kung bakit napadayo ngayon sa Elbaf ang Persa ng Holy Knights. At hindi nga lang basta miyembro lang ng Holy Knights, kundi ang mismo pang commander ng grupo na si Saint Shamrock, kasamang isa pang miyembro na si Ganko, ang siyang sumadya sa Warland. Sa eksena ngang yan fam ay malalaman natin na si Prince Loki pala talagang rason kung bakit biglang napupunta sa Elbaf ang dalawang Holy Knights. Dahil nilalayon nga ng mga ito na kumbinsihin ng Accursed Prince na sumali sa kanilang grupo. Yun nga lang ay sa halip nga natanggapin ang alok ni na Saint Shamrock, ay tahasan pa silang ininsulto ni Prince Loki na sinabing hindi niya raw sasayangin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay para lang bumaba sa level ng mga Celestial Dragons. Hindi pa nga nakontento dito ang Accursed Prince fam dahil mas lalo pa niyang inalipusta ang dalawang Holy Knights sa pamamagitan ng pagtatanong kung naniniwala raw ba talaga ang mga ito na merong kahit isang tao man lang sa mundo na kusang loob na papayag na mabuhay bilang isang basura. Dahil naman fam sa matapang na pagmamatigas ni Prince Loki, ay dinana ni Ganko sa dahas ang pangumbinsi sa kanya at halos patayin na nga nito sa bugbog ang Accursed Prince. Subalit sa kabila nga ng brutal na pamamaraan na yan ni Ganko ay nanatili pa ring matibay si Prince Loki at nagpatuloy lang sa kanyang pagtanggi sa alok ni na Saint Shamrock na mapabilang siya sa Holy Knights at mahirang bilang isang Celestial Dragon. Ang hindi naman matinag na paninindigan na ito ng Accursed Prince ay nagresulta upang mapilitan si Saint Shamrock na magbago ng estratehiya, habang sinasabi na sisiguraduhin raw niya na ang mababangis na mga mandirigma ng Elbaf na matagal na naghari sa New World ay mapapasailalim ng kapangyarihan ng World Government. Base naman fam sa sinabi niya ng commander ng Holy Knights, ay mukhang hindi lang pala si Prince Loki ang gustong makuha ng World Government, kundi pati na ang lahat ng mga mandirigmang giants mula sa kaharian ng Elbaf. Pero bakit naman kaya sa tinagal-tagal ng panahon ay ngayon lang gumawa ng aksyon ng World Government para sakupin ang Warland?
At saan naman kaya nila gagamitin ng mga mandirigmang giants? Gayong meron na naman silang malaking persang militar na nagmumula sa Marines. Para sagutin yan, fam, ay balikan muna natin ang eksenang to nung unang beses na nakaharap ni Gonko ang Straw Hats sa Elbaf. Dito ay pinaliwanag ni Gonko ang plano ng Holy Knights na dukutin ng mga batang giants, nang sa gayon ay magsilbing mga hostages para persahin ang buong kaharian ng Elbaf na sumunod sa lahat ng ipag-uutos ng world government. Kasabay naman nga ng pagpapaliwanag ni Gonko ng kanilang plano ay ang pagbanggit rin naman ito tungkol sa isang malaking digmaan na nalalapit ng maganap. At sa sobrang lawak nga raw ng sakop ng magaganap na malaking digmaan ay madadamay rito ang lahat ng mga bansa at lalamunin ito pati ng buong mundo. Dagdag pa ni Gonko ay nasasaad nga raw sa isang propesiya na kung kanino mang kampo kakampi ang lahi ng mga giants ay magkakaroon ng malaking epekto sa magiging resulta ng magaganap na malaking digmaan. At yun nga raw ang mismong dahilan kung bakit sinusubukan ngayon ng world government na masakop ang kaharian ng Elbaf. Nang sa gayon ay masigurado nila na papabor kagad sa kanila ang takbo ng digmaan. Yun nga lang fam, ay katulad nga ng ating nasaksihan sa katatapos lang ng mga chapters, ay sobrang malas talaga ng world government. Dahil kadedeklara nga lang ng gera ng buong kaharian ng Elbaf laban sa kanila. Kaya alam na natin na hindi sa kampo ng world government kakampi ang lahi ng mga giants sa oras na magsimula na ang malawakang digmaan. Ngayon naman fam, na malinaw na sa atin ang dahilan kung bakit sinusubukan ng world government na sakupin ang Warland, ay alamin naman natin ang rason kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon ay sa puntong to lang nila piniling atakihin at sakupin ang Elbaf. Gayong marami naman silang oportunidad sa nakaraan para gawin to. Tsaka bakit ngayon pa nila piniling magsagawa ng opensiba laban sa Warland? Hindi na nga magkanda-ugaga ang buong persa ng Marines dahil sa iba't ibang kaguluhan na nangyayari ngayon sa mundo. Imaginin niyo yun fam, 8 bansa ang nagsimula ng rebellion ngayon laban sa world government. Not to mention ang matinding operasyon na kasalukuyang ginagawa ng Revolutionary Army laban sa mismong Holy Land at mga Celestial Dragons. Kaya naman talagang kulang na kulang ang persa ng Marines para tumulong sa Holy Knights na manakop ng isang bansa. Lalong-lalo na fam, at ang Elbaf pa ang tinuturing na pinakamakapangyarihang kaharian sa buong mundo dahil nga sa malalakas na mga mandirigmang giants na naninirahan dito. Para sagutin naman yan fam, may balikan natin ang eksenang to kung saan makikita natin si Imsama na tarantang-taranta habang sinusubukang unawain kung papanong si King Harald na mula sa lahi ng Ancient Giants na mas pinalakas pa nga at ginawang immortal ng kanyang deep sea contract ay bigla na lang namatay habang sinasagawa ang kanyang misyon na sakupin ng Elbaf. Dito fam, ay hindi lubos maisip ni Imsama kung sino raw kaya ang posibleng naroon sa Elbaf na may kakayahang tumalo sa isang literal na halimaw na kagaya ni King Harald. Pagkasabi naman niya ni Imsama ay minungkahi ng isa sa mga 5 elders na maaari raw silang magpadala ng isa pang Holy Knight na mag-iimbestiga kung ano nga ba talagang nangyari kay King Harald at kung sino ba talagang nakaharap at nakagawang tumalo sa kanya. Pagkarinig naman nga niya ni Imsama ay kagat na naging mariin ang kanyang pagtanggi at sinabing hinding-hindi na raw siya magpapadala ng panibagong Holy Knight sa Elbaf dahil siguradong mamamatay lang rin ito. Isa pa ay meron daw napakalaking kapalit sa tuwing nagbibigay siya ng deep sea contract sa mga bagong miyembro ng Holy Knights na katulad ni King Harald. Habang sinasabi naman niya ni Imsama ay halatang-halata ang paghabol niya sa kanyang paghinga na para bang ininda rin niya ang sakit na naramdaman ni King Harald bago ito tinapos ng kanyang anak na si Prince Loki. Base nga fam sa eksenang yan ay mukhang natakot talaga si Imsama na gumawa ng aksyon laban sa Elbaf mula nung nasawi si King Harald pagkatapos ng laban nila ng Accursed Prince. Ganun na lang kasi ang pangamba ni Imsama na baka may mamatay ulit sa mga miyembro ng Holy Knights o 5 Elders kapag pinadala niya ang mga ito sa Elbaf dahil siguradong tatalunin lang sila ng individual na tumapos kay King Harald.
Yan ang dahilan fam kung bakit nagdesisyon si Im-sama na wag na lang galawin ng Warland sa loob ng mahabang panahon. Dahil nga natatakot siya sa individual na nakagawang tumapos sa buhay ng kanyang pinakamalakas na Holy Knight. Ang nakakatawa pa nga dyan fam ay nung punto na nalaman ni Im-sama kung sinong individual na yon na nakatalo sa kanyang pinakamalakas na Holy Knight, ay doon pa lang ulit siya nakagawa ng aksyon para masakop ang Elbaf. Subalit hindi ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga Giants. Dahil ang paraan na naisip ni Im-sama ay ang pagkumbinsi sa individual na nakatalo kay King Harald na sumali sa Holy Knights. O diba fam? Sa sobrang takot ni Im-sama sa lakas ni Prince Loki, ay sinubukan niya muna tong utuin at gawing kanyang tauhan. Pero katulad nga ng binalikan nating eksena kanina, ay mas pipiliin pang araw ng Accursed Prince sa mamatay na lang kaysa lumaya at mabuhay bilang isang basurang Celestial Dragon. Kaya naman dahil nga sa pagtanggi ni Prince Loki ay napilitang magbago ng estratehiya si Saint Shamrock at gamitin ng mga batang Giants upang i-blackmail at persahing pasunurin ng Elbaf. Pero alam niyo ba fam na hindi ito ang unang pagkakataon na natakot si Im-sama na gumawa ng aksyon laban sa isang bansa? Sa eksena ngang to'y makikita natin na nakarating na sa Marine Headquarters ang balita na planong bumuo ng alyansa ng dalawang Emperors of the Sea ni sina Kaito at Big Mom sa Wano. Dito fam ay pinunto ng isa sa mga opisyal ng Marines na si Commodore Branyu na ang pinagsamang bounty araw ni Kaito at Big Mom ay masihigit pa sa bounty ng Pirate King na si Roger at strongest man in the world na si Whitebeard. Kaya naman kung wala raw silang gagawin para pigilan ang pagsanib persa ng dalawang Yonko, ay siguradong ito na ang magiging pinakamalaking banta laban sa world government. Sa kabila naman fam ng babala na ito ni Commodore Branyu, ay giniit ni Fleet Admiral Akainu na wala pa rin silang gagawin laban sa Wano at hahayaan lang nilang dalawang emperors, lalo na nga raw at sa puntong yon ay wala silang sapat na pwersa para ipadala sa bansa ng mga samurai. Makikita natin dyan fam na katulad nga ng Elbaf ay ayaw rin ng world government na galawin ng Wano. Pero alam niyo ba fam na hindi talaga sina Kaido at Big Mom ang totoong dahilan kung bakit nila to iniiwasan? Fast forward tayo ng konti pagkatapos na manalo ni na Luffy laban sa alyansa ng Beast Pirates at Big Mom Pirates. Dito fam ay makikita natin ang Gorosei na nag-uusap at sinasabing wala na raw silang magagawa upang mapigilan ang mabilis na pagkalat ng malaking balita ng pagkatalo ng dalawang Emperors of the Sea sa loob lamang ng isang gabi. Humingi naman ng ulat ang 5 elders mula sa mga barko ng Cypherpol na nakabantay sa labas ng Wano at tinanong sa mga ito kung sigurado raw ba silang nakalis na talaga ang dambuhalang elepante na nag-aabang sa lugar na yon. Sumagot naman ang isa sa mga Cypherpol agents at sinabing nagsimula na nga raw maglakad papalayo ang Zou at bigla na lang naglaho sa likod ng makapal na hamog kaya hindi na nila masabi kung saan to nagpunta. Pagkarinig naman niya ng elder na si Saint Nusjuro ay kagad niyang naunawaan na hindi pa rin nila maaaring galawin ng Wano. Sinabi dito ni Saint Nusjuro na mukhang meron daw isang matalinong individual na nagdedesisyon para sa Wano dahil bigla-bigla na nga lang raw silang nagbago ng plano at nagpasya na panatilihin munang sarado ang hangganan ng kanilang bansa. Yan nga raw ang dahilan kung bakit kahit na may malaking persang militar ang world government ay hindi pa rin nila makakayang sakupin ang bansa ng mga samurai. At katulad nga fam nung naging tanong natin tungkol sa Elbaf kanina, ay bakit kaya sa tinagal-tagal ng panahon ay hindi man lang nakagawa ng aksyon ng world government para sakupin ang Wano? Kahit nga nung mga panahong hindi pa inookupa ni Kaido ang Wano, ay nakakapagtaka na hindi pa rin tumagalaw-galaw ng kampo ni Im-sama. Posible kaya fam na kagaya ng Elbaf ay meron ding isang individual sa Wano na kinatatakutan ni Im-sama? Kaya hindi siya makagawa ng aksyon laban dito? Imposible kasi fam na ang close borders lang o yung pagkakaroon ng saradong hangganan ng Wano ang tanging dahilan kung bakit hindi ito inaatake ni Im-sama. Nasaksihan na rin kasi natin sa nakaraan na nagawa namang atakihin ng world government ang Wano
sa kabila ng pagkakaroon nito ng saradong hangganan. Nangyari yun fam nung mag-isang nilusob ni Admiral Ryukugyu ang Flower Capital pagkatapos niyang malaman na natalo ng kampo ni na Luffy ang Beast Pirates. Nagpapakita lang yan fam na kayang-kaya talaga ng world government na atakihin ng Wano kahit nasarado pa ang hangganan nito. Lalo na nga't may mga Marine Admirals at Holy Knights na kayang makalipad papunta dito, kagaya ni na Admiral Ryukugyu, Admiral Kizaru at Holy Knight na si Ganko. Subalit sa kabilangan ng kakayahan na yan ng world government na magsagawa ng surprise attack sa Wano, ay pinili pa rin ni Im-sama na wag magpadala ng Marine Admiral o Holy Knight dito, na tila ba nagpapakita sa atin na meron din siyang kinatatakutan sa bansang to katulad ng Elbaf. Kung ganun nga fa, may sino kaya ang posibleng individual na nagsisilbing Prince Loki sa Wano na labis ngang kinatatakutan ni Im-sama at pumipigil sa kanya na atakihin ang bansa ng mga samurai? Para naman mabigyang linaw yan fa, may balikan natin ang tagpong to sa Wano Arc, kung saan sinusubukang bawiin ni Zoro mula kay Gyukimaru ang ninakaw nitong Shusui na dating espada ni Ryuma. Habang nagaganap nga ang kanilang laban ay ikinuwento ni Gyukimaru kay Zoro na ang bansa raw ng Wano nung unang panahon ay nakilala sa buong mundo bilang the Land of Gold dahil sa taglay nitong likas na yaman. Kaya naman dahil nga raw sa tindi ng yamang taglay ng Wano ay naging target ito ng maraming mga pirata. At kahit na nga ang mga Celestial Dragons ay nagnanasa na masakop ang bansa. Subalit sa kabila raw ng dami ng mga dayuhan at malalakas na kalaban na nagtatangkang magnakaw at manakop sa Wano, ay meron daw isang individual na nagpabagsak sa kanilang lahat. At ang individual ngang to ay walang iba kundi si Sword God Ryuma. Ayon nga sa eksenang yan fa, may mukhang si Ryuma pala ang dahilan kung bakit hindi magalaw ng world government ang Wano. At kung ang Elbaf may Prince Loki, ay meron namang Ryuma ang Wano, na siya ngang kinatatakutan ni Im-sama kaya hindi siya makagawa ng aksyon laban sa lupain ng mga samurai. Base dyan fa, may mukhang nangyari din sa Wano ang nangyari sa Elbaf, kung saan tinapos ni Ryuma ang pinadalang Holy Knight ni Im-sama. Dahilan upang matakot ito at magdesisyong wag na lang galawin pa ang Wano Kuni. Ang matindi pa nga dyan fa, may ang nalaman natin kamakailan lang na ang titulo ng original na nagmamay-ari ng mythical Soan Devil Fruit ni Prince Loki na Dragon Fruit Model Nidhogg ay binansagan pala bilang War God. Kapansin-pansin kasi fam na halos kapareho rin ito ang titulo ni Ryuma na Sword God, habang ang original namang nagtataglay ng mythical Zoan Nika ay nakilala naman bilang Sun God. Hindi ba kayo nagtataka fam na tila ba ang mga individual na kinatatakutan ni Im-sama ay halos magkakatulad ang mga titulo? Yan ang malaking patunay fam na si Ryuma nga talaga ang dahilan kung bakit hindi magalaw-galaw ng world government ang Wano, dahil gano'n na lang ang takot ni Im-sama na masasawi lang ang sino mang ipadala niya para sakupin ang bansang yon. Pero kung ganito pala talaga kalakas ang Sword God, War God at Sun God nung unang panahon, ay ano naman kaya ang posibleng dahilan kung bakit panatalo ang Ancient Kingdom laban sa pwersa ni Im-sama? Alam nyo fam, binanggit na ni Elder Jarol sa huling chapter ang dahilan. At mukhang ito nga'y dahil ang mismong pinakamalalakas na mandirigma mula sa Ancient Kingdom ay hindi magkakasundo. Sinabi kasi ni Elder Jarul na ayon nga raw sa isang alamat sa Elbaf, ay dati nang nagharap sa isang laban ng War God at Sun God, kaya malaki ang posibilidad na sinamantala lang ng kampo ni Im-sama ang hindi pagkakaunawaan ng mga ancient warriors na to para mapabagsak niya ang Ancient Kingdom. Pero alam nyo fam, hindi lang ang Sun God ang siyang nakalaban ng War God mula sa Elbaf, dahil kahit nga ang Sword God mula sa Wano ay nakaharap din ito. Mukhang hindi nga lang basta nakalaban ni Ryuma ang War God, dahil matagal na sa ating paniwatig ni Oda na ang Sword God talaga ang siyang tumapos sa War God ng Elbaf. Kung babalikan kasi natin ang tampok na cover page na ginuhit ni Oda para sa chapter 1094, na lumabas noon pang taong 2023, ay makikita natin ang nakakamanghang tagpong to.
Dito fam, may makikita natin si Ryuma kasama ang kanyang mga descendants na lahi ng Shimotsuki. Kagaya ni na Shimotsuki Ushimaru na dating daimyo ng Ringo. Shimotsuki Koshiro na unang sensei ni Zoro. Shimotsuki Kusaburo na isang malamat na swordsmith na gumawa sa Wado Ichimonji at Enma. At syempre, ang future greatest swordsman at kanang kamay ng future pirate king na si Zoro. Maliban nga sa mga miyembro ng Shimotsuki clan ay mapapansin natin ang itim na dragon sa tuktok ng cover page. Na siya rin ngang dragon na pinuksan ni Ryuma sa Wano at dahilan kung bakit nakuha niya ang titulong Sword God. Tandaan yung itsura ng dragon na yan fam at ikumpara naman natin ito sa Nidhogg form ni Prince Loki mula sa pinaka-latest chapter. O diba fam? Hindi ba't parang halos iisa lang ang itsura ng Nidhogg form ni Prince Loki sa itim na dragon na tinapos ni Ryuma sa Wano? Yan ang dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na hindi talaga ang Sun God ang tumapos sa War God ng Elbaf, kundi ang Sword God ng Wano na si Ryuma. Sa ngayon fam ay hindi pa sa atin nire-reveal ni Oda ang totoong dahilan kung bakit nga ba talaga nakalaban ni na Sun God Nika at Sword God Ryuma ang War God ng Elbaf. Subalit isa lang ang matitiyak natin. Kung dati nga'y mukhang hindi magkasundo ang mga ancient warriors na to kaya natalo sila ng kampo ni Insama, ay iba naman ang mangyayari ngayon. Dahil ang mga descendants ng mga ancient warriors na to sa panahon ngayon na sina Luffy, Zoro at Loki ay nagkakaisang lumalaban para sa kalayaan ng Elbaf upang pabagsakin ang persa ni Insama. Grabe fam, sobrang nakaka-hype isipin na ang Sun God, Sword God at War God sa panahon ng Ancient Kingdom ay kinakatawan sa kasalukuyang panahon ni na Luffy, Zoro at Loki. Base nga dyan fam, ay unti-unti na uling nabubuo ang mga dating miyembro ng Ancient Kingdom na pinabagsak ng kampo ni Insama. Subalit sa panahong to, ay mukhang nanginginig na naman sa takot ang The Great One dahil nasasaksihan niya mismo ang kanilang malupit na pagbabalik. Ito na siguro fam ang Great War na tinutukoy sa propesiya sa sinaunang kasulatan na Harley at siya ring nakapinta sa ancient mural sa Adam Tree. Walang iba kundi ang muling pagsasama-sama ng mga miyembro ng Ancient Kingdom at D-Clan at ang kanilang muling paglaban sa kampo ni Insama at ng 20 Kingdoms. Grabe, mukhang nalalapit na talaga ang pagtatapos ng minamahal nating kwento na One Piece. Kayo ba fam? Anong masasabi nyo sa napakatitinding revelasyon na to na bumalaga sa atin sa Elbaf Arc? May naiisip pa ba kayong ibang karakter na nagre-representa sa mga dating miyembro ng Ancient Kingdom katulad ng Sun God, Sword God at War God? Sana rin pala fam may makaisa na si Blackbeard sa kampo ni na Luffy para naman hindi na maulit ang nangyari dati na hindi pagkakaisa ng mga miyembro ng Ancient Kingdom. Isa pa pala fam ay paano naman kaya si Dragon? Sino kaya sa dating miyembro ng Ancient Kingdom ang kanyang nirerepresenta? Si Dragon kaya ang nagmamay-ari ng dambuhalang ahas na mythical devil fruit na makikita natin sa kaliwa ng ancient mural? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa atin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!